Hello learners! So today pag-uusapan po natin ang The Man Lost of Tale ni Geoffrey Chaucer. So ang bida po natin dito ay si Constance. Isa po siyang prinsesa ng Roma. So pinadala po siya sa Syria para pakasalan po ang isang sultan. And yung sultan nagpa-convert po siya ng Kristiyano para kay Constance. Isa po siyang Muslim, then para mapakasalan niya si Constance, ay kailangan niya magpa-convert ng Kristiyano. So, sa gabi ng piging, yung nanay po ng sultan ay pinapatay niya lahat ng Kristiyano. Pati yung kanyang anak ay pinapatay niya. Ang itinira niya lang ay si Constance. So, pinatapon siya sa dagat at si Constance ay naglayag mag-isa. Siya lang ang itinira. So, naglayag siyang mag-isa at napadpad siya sa England. So, pagkapadpad po niya sa England, doon naman niya inilahad yung pagiging Kristiyano niya. And naihikayat niya yung mga tao doon na maging Kristiyano. Pero merong isang nainggit sa kanya, isang knight ang nainggit sa kanya at isinumbong siya sa ala. Kumbaga, puro hindi magaganda ang mga sinasabi niya tungkol kay Constance. So, tinulungan si Constance ng kanyang Diyos at napatunayan na wala naman siyang kasalanan. So, pinakasalan po siya ng ala. Ang tawag sa kanya, Haring Ala. Pinakasalan siya. Ngunit meron siyang nanay. Ang nanay po ng ala ay si Dungild. So, si Dungild ay galit na galit din kay Constance. Ayaw niya kay Constance kasi sa pagiging Kristiyano niya. So, ngayon, pag umalis si Ala, sinusulatan niya ang kanyang may bahay, si Constance, tapos pinapalitan ito ng kanyang biyanan. So, yung mga pinapadalang sulat, ang nakakabasa ay si Dungild, tapos ang reply ay hindi magaganda tungkol kay Constance. So, nagalit si Ala kay Constance at ipinatapon uli siya sa dagat kasama ang kanilang anak kasi meron na siyang anak kay Haring Ala. So, sa matagal na panahon, nagkita-kita ulit sila, si Ala, si Constance, at ang kanilang anak. Ngayon, nag-reconcile sila, humingi ng tawad si Ala sa kanya, at naging maganda ang kanilang pagsasama. Ngunit dumating ang araw na namatay si Haring Ala. Pagkamatay ni Haring Ala, bumalik ulit sila sa Roma, at doon naging emperador ang kanyang anak. So, ang lesson dito sa kwento na ito ay yung pagiging consistent ba, yung pananampalataya ni Constance sa kanyang Diyos. So, ang dami niyang paghihirap na naranasan from the very beginning, namatay ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga relatives, ang kanyang unang asawa, ngunit hindi siya nagpatinag, naniwala siya sa kanyang Diyos hanggang sa nag-asawa siya ng pangalawa. Ang daming matinding pagsubok at paghihirap, pero yung proteksyon ng Panginoon sa kanya ay hindi nawawala. At ang kanyang faith nandoon. So, nanatili siyang tapat at naging matyaga siya, naging pasensyosa siya. At yun, naging napagtagumpayan niya yung mga kasamaan na dumating sa kanya. Sabi nga, kung matuwid ang iyong ginagawa, hindi ka pababayaan ng Diyos. Lagi siyang nariyan para sa iyo. Kaya tayo, ang dami natin pinagdadaanan sa buhay. Makikita natin yung mga nagpo-post sa Facebook, napakasaya nila, pero meron silang pinagdadaanan. Lahat tayo merong problemang pinagdadaanan. Nasa atin kung paano natin hinahandle yung mga nararanasan nating kapighatian o mga pagsubok sa buhay, physical man yan, emotional man yan, mga karamdaman man yan, o mga taong nasa paligid natin. Yung faith natin kay God hindi nawawala. Nandyan yan. Lagi tayong humihingi ng tulong. Kaya tayo po ay magpasalamat sa araw-araw na blessing na ipinagkakaloob niya. Hindi lamang dapat tayo humingi yung may pinagdadaanan tayo sa buhay. Even na masaya tayo or kakain lang tayo,
isang blessing na yon. Pagising natin sa umaga, blessing na yon. Magpasalamat po tayo sa araw-araw at huwag nating kaliligtaan na merong Panginoon na laging nandyan para sa atin. Huwag tayong gagawa ng masama at iwasan natin yung hindi magagandang gawain. Ngayong Semana Santa, parang related din siya today, yung faith. Meron kasi tayong, before yon sasabihin ko lang na meron tayong iba't ibang mga relihiyon. Merong Katoliko, merong Muslim, may INC, iba-iba. So, dapat magrespetuhan po tayo kung ano po yung relihiyon ng isa. Huwag po nating ipilit. Halimbawa, kung Katoliko ka, ito yung pinakamakapangyarihan, ito yung yung pinaka the best na religion, ganyan. Hindi po ganon. Kasi meron tayong sariling pag-iisip, meron tayong dito na pumapasok yung existentialism. Meron tayong freedom kung anong gusto nating relihiyon. At wag nating ipilit, wag nating ipilit ang isang bagay na hindi naman sila okay. Right? So, respetuhin po natin ang bawat religion at magiging masaya po ang bawat isa. At etong ngayon pong Semana Santa, ito po'y panahon ng katahimikan, sakripisyo at panalangin. Ito ay nagpapaalala na tunay talaga ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kasi inoffer niya ang kanyang sariling anak para tayo ay iligtas. So, tayo po ay manalangin at wag po nating kaliligtaan na, wag po nating isipin na ito mahaba yung bakasyon. Magbabakasyon tayo, magsiswimming, pupunta sa mga iba't ibang magagandang lugar. Pero ang essence po talaga ng Semana Santa ay pananalangin at isa po itong sakripisyo ng ating Hesukristo. Alalahanin po natin ang lahat ng kanyang ginawa para sa atin. So, yun lang po. And sana wag po kayong magsawang makinig sa mga kwento ko sa araw-araw. That's all po. Bye-bye and God bless you po.